Kung itinuring mo talaga akong kapatid, hindi mo kayang gawin sa akin yan, na hindi ko na ibigay yung gusto mo, ay kukulamin mo ako. Hindi ka lumalaban ng patas. Wala ka nang pakialam doon kung nagbago man ako. Inargabyado ba kita? Hi, what's up? Welcome to my channel mga master. Today, meron lang akong gustong i-share sa inyo na magbibigay lesson po ito sa pagtitiwala. Lalong-lalo na po sa mga naging totoo ka, naging totoong kaibigan ka sa kanila. First of all, hindi ko inakala na magagawa niya sa akin to, mga master. Nakakalungkot mang isipin na sa kabila ng pagiging totoo mo pala sa isang tao, magagawa ka gawa ng hindi maganda. Kung hindi lang nila masunod or hindi lang nila makuha yung gusto nila. Hindi ko i-mention ng pangalan niya, pero alam niya kung sino siya. Pinagkatiwalaan ko, tinuring kong kapatid. Pero nakakalungkot. Hindi naman ako pwedeng magbitaw ng masamang salita dahil ayokong itulad ko yung sarili ko sa kanya. Una, pinagkatiwalaan ko siya. May mga bagay na, alam mo yung lagi kaming masaya. Natulungan niya ako, pero at the same time, natutulungan ko din siya. Pero yung ipinapamalita niya sa ibang tao na siya daw yung dahilan kung ano yung meron ako ngayon. I just want to say, iko-correct kita. Alam mo kung sino ka. Una, hindi rason na hindi ko na ibigay yung gusto mo ay kukulamin mo ako. Pangalawa, ipinangako mo sa akin yan na kahit anong mangyari, hindi mo magagawa sa akin yan. Traidor ka kasi. Traidor. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na kulam sa kabutihan dahil masama ang kulam. Masama ka. Pinili mo yan eh. Pinili mong maging masama. Noong una alam ko hindi ka ganyan. Ako, nagbago sa tingin mo. Bakit? Yung nangihiram ka, hindi kita napahiram. Yung kailangan mo ng pera, hindi kita nabigyan. Tapos, ang gagawin mo, magiging masaya ka pa kung bumabagsak ako at gusto mong bumagsak ako. Ito. Masasabi ko lang, hindi ko inakala na gagawin mo sa akin yun. Nakukulamin mo ko, na itinuring mo kong kapatid. Ganun ba sa'yo kapag nagkamali, nagkulang ang isang kaibigan o ang isang kapatid? Kukulamin mo. Gagawin mo na hindi maganda. Ipapagawa mo. Alam mo, sa totoo lang, napaka-ipokrita mo, napaka-sinungaling mong tao. Sinisiraan mo pa ako sa ibang tao. Malalaman ko pa. At kailan lang, nalaman ko lang din na pinapalabas mo na wala akong naitulong. Oo, sige. Pagpalagay natin wala akong naitulong sa iyo. At pinasikat mo pa ako. Yan ang naririnig ko sa ibang tao. Na ikaw ang nagpasikat sa akin. Sikat na ba ako? Tatanungin kita, sikat na ba ako? Kilala na ba ako sa Pilipinas, sa buong Pilipinas? Kilala na ba ako sa buong mundo? At kung mangyari yun, ipagpapasalamat ko unang-una hindi sa'yo. Dahil nagagawa ko yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin. Meron ba tayong commitment? Meron ba tayong pinag-usapan na, uy, pasikatin mo ko? Napakasakit para sa akin. Itong hindi ako makapaniwala. Pero tugmang-tugma kasi lahat eh. Lahat ng nilapitan kong manggagamot, na totoong manggagamot, na hindi kagaya mong peke na manggagamot ka. Kasi mas pinili mo na yung pangkukulam kaysa sa panggagamot. At ipinapagawa mo pa. Hindi kita kakalabanin. Diyos na ang bahala sa'yo. Pero
Isa lang masasabi ko sa'yo, sana magbago ka. Alam ko hindi ikaw yung una kong nakilalang ganyan. Ako iniisip mo nagbago ako dahil hindi ko nga naibigay yung mga gusto mo. Bakit? Bakit ko ibibigay ang gusto mo? Unang-una, nasaan ka ba nung pinaghihirapan ko yung mga bagay na ito? Pinagsisikapan ko. Gabi-gabi puyat ako. 3 oras, 5 oras. Alam mo naman yan. Alam mo yan sa sarili mo. Yung kung paano yung hirap, sakripisyo ginagawa ko sa pagbablog. Mga delikadong lugar na may mga pagkakataong pwede kumakagat ng ahas na katulad mo. Sa mga abandonadong lugar o sementeryong pinupuntahan ko. Nandun ka? Anong ginagawa mo? Nasa bahay ka lang, di ba? Tumatanggap ng pera. Nagkakaroon ka ng pera sa mga taga-suporta ko. At ginagamit mo pa yung pangalan ko. Unang-una ganito, hindi ko na i-mention kung sino ka dahil alam mo naman talaga kung sino ka sa sarili mo. Hindi na kita mapapatawad kahit kailan sa ginawa mo sa akin. Kung nagawa mo sa mga kapatid mo, yung mga ginagawa mo na yan, na kapag hindi mo nagugustuhan yung ginagawa nila sa'yo, kayang-kaya mo silang kulamin. Pues, ibahin mo ako. Wag ako. Wag ako. Dahil alam ko naman kahit sa ibang mga kaibigan ko, pinagsisisira mo ako. Ang dami mong mga sinasabi sa akin, tungkol sa akin. Well, kung nagbago ko, wala ka nang pakialam doon kung nagbago man ako. Inargabyado ba kita? Ginawang ba kita ng masama? Bagkus, naaambunan ka pa rin ng grasya kahit papaano. Pero yung ginawa mo sa akin, walang kapatawaran yan. Kaya kitang patawarin sa salita, pero sana patawarin ka ng Diyos sa ginawa mo sa akin. At alam ko naman bumalik na sa'yo lahat ng ginawa mo sa akin. Unang-una. Dahil ako, hindi naman ako gumante. Gusto ko lang i-share na kahit pala ganun kang kabuti sa isang tao, naging totoo ka sa isang tao. Pag meron siyang nais na pang sarili niya, na para bang utang mo ang lahat sa kanya, na para bang wala kang naibigay sa kanya, at ngayon gumagamit pa siya ng ibang tao para lokohin at niloloko niya. Ipinabalik ko lang lahat ng mga ginawa mo. Tuwan-tuwa ka pa nga, di ba? Tuwan-tuwa ka. Buong akala mo na ang pagkakaalam ko, kamag-anak ko ang gumawa sa akin nun. Pero nagkakamali ka. Wala sa dugo namin ang mangkukulam, hayop ka. Hindi ka tao talaga hayop ka talaga Wala sa dugo namin yan. Yung pagiging mangkukulam. Ang nasa dugo namin, yung pagiging totoo sa tao. Well, mga master, pasensya na kayo. Naging emotional lang ako. Hard yung salita, pero totoo Kung talagang kaibigan ang itinuring mo sa akin, hindi mo magagawa yun. Tirahin mo ko ng patalikod ng hindi ko alam, unti-unti mo ako pinapabagsak at gustong-gusto mo. Bakit? May mga personal tayong opinion, di ba? Di ba may mga kasinungalingan ka? May mga personal tayong opinion na nakikita sa bawat ugali ng tao. Hindi natin pwedeng husgahan lahat. Katulad yan, nakita mong ganito ugali niya, ipagkakalat mo ganito ugali niya. Iba-iba tayo ng pagtingin sa tao at iba-iba tayo. Ako, ang pagtingin ko sa'yo, hindi na po tao Matapos ng lahat, yung mga masasayang alaala natin, hindi ko makakalimutan yun habang buhay kong dadalhin. Pero mas habang buhay kong dadalhin, na nagtiwala ako sa isang ahas na katulad mo. Nagtiwala ako sa iyo. Alam mo yan. Hindi ka lumalaban ng patas. Meron ako papasalamatan. Unang-una, syempre, ang Panginoon. Nagpapasalamat ako
sa mga taong sumuporta sa akin na hindi ko sila pinilit na suportahan ako. Pero yung ginawa mo na hindi ko lang naibigay ang gusto mo, ay kukulamin mo ko. Tama ba yan? Sigurado na kasi ako eh. Nung una, pinipilit, ang masakit kasi ganito. Nung binasahan ako ng mga tarot cards, pinipilit ko sa isip ko na hindi nila magagawa. Pero ngayon na-confirm ko talagang ikaw. At may mga conversation ako dito na hindi ko na ipapakita. Somewhere out there, may mga tao lang nagmamalasakit sa akin kaya ako nalaman. Pero hindi ko na i-mention kung sino. Hindi lang po isa ang nagsumbong sa akin. At may mga conversation. Tama na yung pagpapanggap mong hayop. Kahayupan mo. Alam mo, kaya sa tingin ko, nagkamali ako na nakilala kita eh. Nagkamali ako na tumira ako sa'yo. Nagkamali ako na nagtiwala ako sa'yo sa kabila ng lahat. Pero ipinagpapasalamat ko pa rin sa'yo yun. Yung time na walang-wala ako, natulungan mo ako. Pero quits na tayo. Kasi nung wala ka din naman, natulungan din kita. So, kung sa sumbatan ang mangyayari. Pero, ano ba naman yung nagkamali ako, nagkulang ako, hindi ko na ibigay yung gusto, hindi kita napahiram ng pera, kukulamin mo ako. That's makes no sense. Parang napakababaw mong tao para gawin sa akin yun. Ako hiling ko, sana mabalik na lang yung dati na nagkakilala tayo. Na masaya lang. Pero, yun ang hindi na mangyayari. Ayoko na kitang makita kahit kailan. Hindi na kita gustong makita kahit kailan. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Sige, pagpalagay mo, hindi ko nabigay yung gusto mo. Pero, bakit mo kailangan gawin sa akin to? Well, unang-una, salamat po sa mga sumusuporta, mga bagong subscriber natin. Pasensya na kayo. Kayo lang kasi yung mahihingahan ko din ng sama ng loob sa mga ganitong bagay na nangyayari sa akin. Pero, pangako ko sa inyo na more on positive ways na tayo. At hindi naman totally iiwasan. Magpupunta pa rin tayo sa mga sementeryo, syempre, para sa mga puntod ng sikat, pag-ghost hunt, pag-paranormal investigation. Pero, sa ngayon kasi medyo malayo pa ang November, nakapokus lang ako ngayon sa mga lugar na bihirang mapuntahan ng ibang vlogger. At lahat mo nang nandiyan sa screen, shoutout po sa inyo. Alam ko, itong 15 minutes video na to, sana tapusin lang ninyo at malapit na matapos. Maging aral sa inyo na never expect too much sa isang tao na nagawa mo na mabuti. Kasi pag ikaw ang nagawa ng masama niyan, sobrang sakit. Hindi mo din ma-expect yung sakit na mararamdaman mo. Naiyak ko naman na lahat. At isa lang masasabi ko sa dulo ng video ito, tapusin nyo na, malapit na 15 minutes lang naman. Wala na rin itong edit, wala na rin itong cut. Kung itinuring mo talaga akong kapatid, kaibigan, hindi mo kayang gawin sa akin yan, na gawan ako ng ganyang katinding kasalanan. Dahil para sa akin, walang sino mang mangkukulam ang pupunta sa langit. Tandaan mo yan. Yun lang guys, maraming salamat at mag-ingat kayong palagi sa mga mangkukulam. Kasi nandyan lang naman yung mga yan eh. Ang gusto nila pabagsakin tayo, hindi sila natutuwa na kapag umaangat tayo. Kapag nakikita nilang meron ka, sasamantalahin ka nila. At pag hindi nila nakuha yung gusto mo, well, kukulamin ka nila. Yun lang guys, at God bless you all. At maniwala po tayo. Totoo po ang kulam. At totoo din na mapupunta sila sa impyerno.